Magandang gabi po sa inyong lahat. Kahapon po ay mayroong isang mayaman na binata na tinanong si Kristo ano ba ang kailangan niya para makatungtong ng langit. Ang sabi ng Panginoon, sundin mo ang mga batas na inuutos ng Diyos. Ang sabi ng binata, sinunod ko po lahat ang mga batas. At ang sabi ng ating Panginoon, isa na lamang ang kulang. Iwanan mo ang iyong mga ari-arian, your material possessions, and then come follow me. Ang kulang ng binata ay ang charitable acts. Maaari nga sinunod niya lahat ang batas, requirements, pero kulang na kulang po ang pagmamahal, the charitable acts na sana'y ginawa niya sa pagtulong sa kapwa. Dito naman po sa ating banal na ebanghelyo si Peter naman, hindi lang nila sinunod ang mga batas, kundi ang sabi ni Peter, iniwan namin ang aming mga ari-arian, iniwan namin ang mga careers namin, iniwan namin ang mga mahal sa buhay para sundin si Kristo. Ano ang aming magiging reward? Ang sabi ni Lord, meron kayong reward. Subalit kulang pa rin, sapagkat kinakailangan din po na harapin ang mga persecutions. Kinakailangan ng yakapin ang krus, that they have to be ready for the challenges of life. Kaya ito po'y paalaala po sa ating lahat na ang pagiging Kristiyano does not rely only on following the laws and rules. It does not rely only even in giving up things and material possessions for God. It does not even rely on carrying our cross. Kulang pa rin. Because at the end of the day, hindi po tayo ang magdedetermine ng reward para sa atin, kundi ang Diyos. Diyos lamang ang mapagsasabi kung ano ang iyong magiging reward sa iyong pagsunod kay Kristo. And so, my dear friends, we need to be humble and not to be so proud because of our achievements, whether it be in following the rules and regulations and the laws of God, whether it be in giving up our possessions, whether it be in embracing our cross. At the end of the day, the Lord is the one who will determine our reward. In this Mass, we ask the good Lord always to bless us and help us in our Christian life.